Ang krisis na ito sa ating transportasyon, posibleng konektado rin pala sa malawakang kurakutan o katiwalian sa gobyerno. May mga programa naman kasi para mabigyan sana ng ginhawa ang mga commuter. Gaya nga ng NSCR o ng North-South Commuter Railway, pati na ang Metro Manila Subway na pinaglaanan ng pondo pero kulang pa rin daw. Inilihis kasi ang budget ng mga pangunahing infrastruktura sa tinatawag na Unprogrammed Appropriations o UA na kalaunan malaking bahagi di umano kinurakot naman. Samantalang parang nasagasaan o naantala ang mga proyektong subway pati na ang NSCR. Imbes tuloy na makinabang ang taong bayan, lalo pa silang pinahirapan. Ito po nangyari sa 2025, di ho ba? Yan yung nangyari sa tatlong budget. Inilipat yan sa unprogrammed funds. Nilagyan ng mga flood control, ghost projects. At ang nangyari dyan, double whammy ang Pilipino. Dahil nasayang na yung pera, dahil hindi na pondohan yung counterpart dun sa mga foreign assisted projects, na-delay yung project. Kaya ang nangyari, from 2028, dapat yung subway tapos na. Hong Kong na sana tayo. Ngayon, 2032. Yung PNR Elevated Rail, from 2029 dapat ang target completion magiging 2032. At ang masama, dahil sa delay, tataas ang presyo. Babayad tayo ng mga penalties, commitment fees, at yung materials and labor cost tataas. Ang tinataya, sabi ng DOTR mismo during the budget hearing, na itataas nito. 1.3 trillion tong dalawang project na to, palamang 20%. So about 300 billion plus yung masasayang na salapi ni Juan de la Cruz na sana kung hindi ginawa yung kagaguhan ng paglilipat ng mga importanteng proyekto sa unprogrammed appropriation, sana meron na tayong pinakikinabangan at yung 300 billion na yan na masasayang, sapat na yan para makumpleto ang lahat ng backlog sa classroom sa buong Pilipinas. Pero ang 2026 budget, inaalmahan pa rin dahil kasama pa rin yung tinatawag na UA o Unprogrammed Appropriations na sa nakaraan nauuwi sa mga kurakot o katiwalian. 243 billion pesos ang naunang inaprobahan ng Kongreso para rito. Pero nabawasan ito ng 92.5 billion pesos matapos alisin o i-veto ng Pangulo. Gayunman, may ilan pa ring hindi pabor. Di umano, posibleng ito raw ang magtutuloy-tuloy lang ng katiwalian sa gobyerno. Meron pa akong isang nakita na item sa unprogrammed funds. Ang nanguna sa pagtutol sa UA o Unprogrammed Appropriations sa 2026 National Budget, Congressman Egay Erice. Ayos na sana. Ang tigas ng ulo ng gobyerno Pinasok pa rin yung unprogrammed appropriations na siyang pinagpula ng pinakamalalaking korupsyon. Tawag ko dyan, greatest heist. Ang UA o Unprogrammed Appropriations, tinatawag ding standby fund, nakatuon sa FAP o Foreign Assisted Projects. Mga proyektong pinautang o donasyon ng ibang bansa na may katumbas na halaga mula sa ating gobyerno. Ang Revised AFP Modernization Program at ang Risk Management Program. Ang UA, maaari lang gastusin dapat kapag may sobrang kita ang gobyerno o hindi kaya kung may siguradong papasok na pondo gaya ng loans o grants. Para mas simpleng maipaliwanag, isipin na lang natin na ang national budget, ating sweldo, ang budget para sa mga inaasahang gastos katulad ng kuryente, renta, tubig at pagkain, kukunin yan sa tinatawag na program appropriations. Pero kung gusto mong bumili ng bagong cellphone at tight ang budget, hindi ito pwedeng ibawas sa programmed appropriations. Mabibili mo lang ito kung meron kang paparating na bonus o ekstrang kita o pera. Ito ang Unprogrammed Appropriations o UA. Ang 150.9 billion na UA sa taong ito, ang pinakamababa raw mula noong 2019. Kung ito total ho natin yung UA from 23, 24, 25 ikang Hunyo, mga ilan ho yun? Malaki. 1.45 trillion lahat. 3 years lang. Wow, so mahigit 1 trillion. 1.45 trillion. Tapos nasagasaan yung mga proyekto na dapat sana mapapakinabangan ng bayan at ng ekonomiya. Yes. Ang inuna, ikahon nyo, ay flood control. Flood control.